Hello, magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga. Ito po si Attorney Israelito Torion, no? Sana okay lang po kayo. I'm doing this live message, no, for all our brothers OFWs at saka overseas voters po. Napapansin po namin marami po masyadong mga reklamo concerning online voting, no? Report na natatanggap namin ay iba yung pinifill up nila pero iba yung lumalabas. Kaya may gagawin po tayo, no? I already tapped my law students in JMC Law School. Mag-organize po kami ng isang committee on this, no? And then maggawa kami ng isang page po kung saan lahat po ng OFWs na may mga reklamo, lahat ng mga overseas voters na may mga reklamo, no? Doon po ninyo i-report, no? Doon ninyo i-report lahat ng reklamo po ninyo sa online voting kung meron man. And you have to indicate the basics, no? Who, what, when, where, how, no? Sino kayo, kailan kayo nagboto, indicate ninyo saan kayo nagboto, ano yung reklamo po ninyo, at saka ano yung registration number ninyo, no? We will issue an advisory, no, as to how to do it within the day, no? Pinakamatagal na po ngayong hapon po, kasi inuulit ko, gagawin natin ito para may masumbungan po yung ating mga OFWs, no, overseas Filipino workers, as well as overseas voters. Again, this is Attorney Israelito Torion, no? Ako po yun ng legal counsel po at saka petitioners po sa nag-file ng kaso doon po sa Korte Suprema about sa online voting at saka yung pag-implementa sana ng manual counting of votes sa precinct level. So, marami po kaming natatanggap ng mga reklamo po ng mga OFWs at saka overseas workers. So, I tasked my students, no, mag-create kami ng team within the day at magawa kami ng page kung saan po kayo pwede po makapagpasa ng inyong mga reklamo about sa online voting, so that we have to paper the worlds, no? What do I mean by paper the worlds? We have to reduce in writing all your complaints, no? Gawaan natin ng affidavits lahat, no? Kailangan namin malaman sino kayo, saan kayo nagboto, anong registration number ninyo, ano po yung specific na reklamo ninyo, ano yung ebidensya ninyo. Kailangan po ebidensya na klaro kung ano yung reklamo ninyo sa online voting, no? So, ngayong hapon po, gagawin natin yan. Mag-issue kami ng advisory, gagawa kami ng page po, no? Gagawa kami ng page para lahat ng mga OFWs po na may reklamo, mga registered, mga overseas voters po na may reklamo, doon po ninyo idulog sa page na iyon para malalaman namin kung ano yung specific details ng inyong mga reklamo and matugunan natin. We can do something, we can file the appropriate manifestations in the Supreme Court as well as in the COMELEC. Why are we doing this? We are doing this kasi hindi lang po pwede na magreklamo tayo. Kailangan ma-reduce natin into writing lahat. Makuna natin ng mga affidavits po lahat. Makuna natin ng ebidensya lahat. Kasi hindi po pwede na reklamo lang tayo ng reklamo. Kailangan natin may gawain tayong legal. So, nakikita ko po yung need dyan. So, I already requested the help of my CLEP advisor, no? Si Attorney Gretchen Caniedo, and magpatulong din ako ng aking assistant din, si Attorney Resi Rizada Nolasco dito. And we have classes kasi, yung CLEP, pwede nag-signify sila ng kanilang readiness, no, to help our country, and we will paper the world. Kuna natin ng definite na mga ebidensya itong lahat ng mga reklamo about overseas voting, about online voting. Kasi just like what I said, hindi po pwede na reklamo lamang tayo. We have to reduce everything in writing. So, lahat po ng mga OFWs,
lahat ng mga overseas voters, wait for further announcements po ngayong hapon. I-post ko po sa aking Facebook account kung saan kayo magreklamo para we can do something about it. We can file the appropriate manifestations or motions in the Supreme Court or if necessary sa COMELEC din. So antabay lamang kayo, hintay lang po ngayong hapon para ma-post namin kung saan po kayo padala ng inyong mga reklamo. Maraming salamat po. Maraming salamat sa inyong lahat. Nagpaabot ng hinaing ang mga overseas Filipino workers sa isang senador. Kaugnay ito sa issue ng online voting sa 2025 midterm elections. Si MJ Mondihar sa balita. Habang papalapit ang halalan sa Mayo 12, dama ang pangamba ng maraming OFW hinggil sa magiging proseso ng kanilang pagboto. Sa halos isang buwang pag-iikot ni Senator Robin Padilla sa Europa, personal niyang natanggap ang mga hinaing ng kababayan nating nagtatrabaho sa ibang bansa, lalo na sa usapin ng online voting na para sa ilan ay may kaakibat na panganib at walang kaukulang katiyakan. Ang iba pa nga, gustong i-boycott ang eleksyon dahil sa kakulangan ng tiwala sa online voting. Reklamo ng mga Pinoy, marami pang hindi nakakapag-rehistro sa online voting. Ang iba naman, inireklamo na hindi nila ma-access ang kanilang data sa COMELEC matapos magparehistro sa internet polls. Ayon sa Commission on Elections sa COMELEC, ang pre-enrollment para sa online voting ay tinakda mula March 20 hanggang May 7, 2025. Sa panahong ito, kailangan magparehistro ang mga overseas Filipino na botante para makakuha ng passcode na gagamitin sa pagboto online. Naunang dumulog ang PDP laban sa Supreme Court para ipahinto ang internet voting at ibalik ang manual na pagboto. Ayon sa partido, walang batas na nagtatakda ng online polls. Nais din lang matiyak na mabibilang ng tama ang mga boto ng mga itinuturing na makabagong bayani. Dahil meron pong mga OFW, ang sigaw nila, boycott na lang. Naku po, pinuntahan ko po yan at kinausap ko sa kanila. Kahit po mag-travel ako ng ilang oras, pinuntahan ko po sila. At sinabi ko, huwag kayong mag-boycott. Ang COMELEC ay nagtakda ng voting period para sa overseas Filipinos mula April 13 hanggang May 12. Pero dahil sa sangkatutak na reklamo, ipinangangamba ng PDP laban na magkaroon ng disenfranchisement sa mga OFW na bigo makapagparehistro para sa botohan. Anya, ang Korte Suprema na lamang ang natatanging pag-asa sa isyung ito. Hindi na po panawagan ng PDP ito. Panawagan na po ito ng ating overseas Filipino workers na ang COMELEC ay bigyan sila ng pagkakataon. Meron pa namang panahon Isang linggo pa ang palilipasin natin bago i-implement todo itong online voting. Ayon sa datos ng COMELEC, tinatayang nasa 1.3 million overseas Filipinos ang inaasahang lalahok sa kauna-unahang internet voting sa bansa. 98% po nung nakaraang eleksyon, 98% po ng OFW hindi sa harang binoto. 98%. Kaya alam po natin, siguro naman po na yung aming partido ay binabantayan po yan obviously pro-Duterte niya na sentiment. Sakaling hindi katigan ng Korte Suprema, tinitingnan ng partido ang pagsasagawa ng continuing exit polls sa lahat na nakaboto na. 1 month yung voting So kung magre-report sila kaagad sa isang online command center, sino ang binutuhan nila, anong pangalan nila, kailan sila nagboto, yung registration number nila, may data talaga tayo. So we can have clear data per area. Singapore, Hong Kong, doon sa Canada, doon sa Dubai. Makikita natin yan, ongoing yan, kasi i-publish natin sa Facebook. Oo, makikita natin at alam natin. And then, paglabas ng resulta ng COMELEC, at least ma-compare natin kung maliciously, different from our online poll exit, which should be credible, at least may masabi tayo, may clear data tayo. Ayon sa COMELEC, 77 na Philippine embassies at consulates sa buong mundo ang lalahok at magiging venue ng internet voting.